Ma'am, praise the Lord. Sa sandaling ito tayo po darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan po ang pagkikinig at pag-aaral ng banal na salita natin malapit na aking pong binibigay po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Paulo Mundo. At ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos nating pinaglilingkuran, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapabot din po kong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo at manugang na ating beloved Pastor. Gayun din, maminamahal, patuloy nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Maging sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po at patuloy niyo po kaming sinusuportahan sa pamagitan po ng pagsubaybay sa ating pong banal na gawain. At maging sa mga kapatiran natin sa Ibayong Dagat, mga kapatiran natin sa Metro Manila, sa lahat po na naabot po ng ating pong banal na gawain sa iba't ibang panig ng mundo, maminamahal, maligayang panonood po sa inyo. At hiniling ko po, tayo po'y sama-samang manalangin muna upang pagpalain po tayo muli ng ating mahal na Panginoon ng kanyang mga banal na salita. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, mahal na Panginoon, kami po humingin ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, mga pagsalangsang, dakilang Diyos. Linisin mo po ang aming mga puso, mahal na Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na magdala na yung banal at sagradong salita. Gamitin mo kami sa gabing ito, mahal na Panginoon. Hallelujah, alang-alang po sa kaligtasan ng mga kababayan po namin. At dalangin din po namin lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nanonood na may mga pangailangan. Dakilang Diyos, dalangin po namin na bago matapos ang banal mong programa, matanggap na po nila ang mga kahilingan. Minsan pa, mahal na Panginoon, kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, saga ng akin wala pong magagawa, at sinasaway namin ang gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Maminamal, kindly buksan muna natin ang ating pambungad na talata, Malakiyas Kapitulo 1, talatang 2 at talatang 3. Dito po sa aklat ng Malakiyas, Kabanatang 1, talatang 2 at 3. Iniibig ko kayo, sabi ng Panginoon, gayon may inyong sinasabi, sa ano mo kami iniibig? Hindi baga si Esau ay kapatid ni Jacob? Sabi ng Panginoon, gayon may inibig ko si Jacob, ngunit si Esau ay aking kinapuotan, at ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang kasiraan, at ibinigay ko ang kanyang mana sa mga tiyakal sa ilang. Amen. Amen. Maminamal, ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin, God's favorite believers. Alam niyo po ba, maminamahal, na ang ating pinakamamahal na Panginoon, kahit pantay-pantay po, maminamahal, ang kanyang pagtingin sa lahat ng mga mananampalataya. Kahit maminamahal, sinabi ng banal na aklat na ang Diyos ay hindi nagtataki ng tao. Pero tandaan nyo, maminamahal, ang Diyos po ay mayroon din pong damdamin na katulad ng tao. Sapagat ang Diyos mismo, mga minamahal, ay katulad din ng Ama. Sa mga magulang, maminamahal, ay may mga paborito po silang mga anak, lalo na po doon sa mga sumusunod sa kanilang mga utos, mga masunurin, mga malaki ang respeto sa kanila. Mga minamahal, talagang kahit sa pamilya, mayroon talagang paborito ang kanilang mga ama, ang kanilang ama. Katulad ni Abraham, maminamahal si Abraham, maminamahal, mayroon siyang dalawang anak, ito si Ismael, maminamahal, at si Isaac. Pero naging paborito ni Abraham si Isaac, sapagat una-una, ito po ang kanyang tunay na anak. At si Isaac po, maminamahal, ay masunurin sa kanyang amang Abraham. Kahit ang kanyang buhay, maminamahal, handa niyang isakripisyo, maminamahal, alang-alang sa pagsunod niya kay amang Abraham. Ganon din, maminamahal, si Isaac. Yung si Isaac naman ay nagkapamilya, maminamahal, nagkaroon siya ng dalawang anak. Ito naman po ay si Jacob at si Esau. Ang kanyang paborito, maminamahal, sa kanyang dalawang anak ay si Esau.
Samantalang si Rebecca, yung kanyang asawa, ang kanyang paborito naman ay si Jacob. Mga minamahal, kaya nga, may mga kanya-kanyang paborito yung mga ama natin. Kahit hindi maganda maminamahal sa mga anak yung ganung pagtatangi, pero maminamahal talagang meron talagang itinatangi, meron talagang mga paborito. Katulad si Jacob. Nung si Jacob naman na nagkapamilya, maminamahal, sa kanyang 12 anak, ang kanyang paborito ay si Joseph. Kaya nga nainggit yung kanyang mga kapatid, maminamahal, at siya ay ipinatapon, maminamahal, sa balon na walang laman. At bandang uli ay naisip nila na ipagbili nila kaysa kanilang patayin, ipinagbili nila sa taga-Ehipto. Yan po, maminamahal. Kaya nga, dito po sa nabasa po natin, kahit sinabi ng Roma 2:11 na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao, pero sinabi ng talata, mga minamahal, na sabi, iniibig ko si Jacob. Hindi baga si Esau at si Jacob ay magkapatid, ngunit sinabi ng Panginoon, gayumay iniibig ko si Jacob. At si Esau ay aking kinapuutan. Ginawa ko ang kanyang bundok na isang kasiraan at ibinigay ko ang kanyang mana sa mga tsakal sa ilang. Kaya nga dito matutunghayan po natin, maminamahal, ano po yung katangian ng mga paborito ng Diyos. Alam nyo, pag paborito ka ng mahal na Panginoon, sinabi nga ng banal na kasulatan, I love them that love me. Iniibig ko ang mga umiibig sa akin. Kaya kapag tayo po, maminamahal, ay umiibig talaga na lubusan sa ating pinakamamahal na Panginoon, magiging bukod tangi tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng kanyang mga minamahal na mga anak. Magiging bukod tangi ka para sa Kanya. Kaya dito po, matutunghayan natin, maminamahal, sino po ang sino po at ano ang mga katangian ng mga paborito ng ating dakilang Diyos, ng ating mahal na Panginoon. Unang-una, maminamahal, ang katangian ng mga paborito ng Diyos. Sabi ng Biblia, God loved those who seek eternal blessing rather than who seek temporal blessing. Mga minamahal, mas iniibig ng Diyos ang mga mananampalataya na masikap hinahanap ang mga espiritual na pagpapala kaysa sa mga material na pagpapala. Kaya nga kung matutunghayan nyo sa kasaysayan ni Jacob at ni Esau, mga minamahal, si Esau po, inari niya lamang na walang kabuluhan yung kanyang pagkapanganay. Ang pagkapanganay, ito po yung nagsisimbolo ng spiritual blessing. Sapagkat yung panganay po, maminamal, kung ano ang basbas ng Diyos, maminamal kay Amang Abraham, ito po ay maipapasa niya doon sa kanyang panganay na anak. Mapupunta ang basbas, maminamal, unang-una kay Esau o kay Isaac, at pagkatapos diyan, maminamal, yung magiging anak ni Isaac, maminamal, ito nga si Esau at si Jacob, pero maminamal, dapat ang basbas na ibibigay ni Isaac ay para kay Esau, pero dahil hindi, mga minamal, pinahalagahan ni Esau ang kanyang pagkapanganay na simbolo ng espiritual na pagpapala, mga minamahal, sabi ng Biblia, kinapuotan ng Diyos, maminamahal, si Esau, ngunit inibig niya, maminamahal, si Jacob, sapagkat si Jacob gagawin lahat ng paraan para sa espiritual na pagpapala. Sukdulang mandaya siya. Dinaya niya si Esau, maminamahal, sa pagbili ng kanyang pagkapanganay. Ito po ay gagawin lahat, mga minamahal, ng isang umiibig sa Diyos, ang makamta ng spiritual pagpapala para lamang, maminamahal, makamta niya ang spiritual blessing. Ganyan ang katangian ni Jacob, maminamahal. Kaya sabi, inibig ng Diyos si Jacob kaysa kay Esau, maminamahal, sapagkat si Esau po, maminamahal, ay inari niyang tinatawag na yung tinatawag po, maminamahal, na profane, yung pagpapalang espiritual. Inari niyang parang cheap, yung maliit lang na bagay. Sabi rito, mababasa nyo sa Genesis, Kapitulo 25, talatang 29 hanggang 34. Tignan natin, maminamal, ito po ang dahilan. Bakit? Sinabi ng Malapaw sa pambungad na talata na inibig ko si Jacob, ngunit kinapuutan ko si Esau. Anong dahilan? Basahin po natin dito sa Genesis 25, 29 up to 34. Dito po sa aklat ng Genesis, kabanatang 25, talatay 29 hanggang 34. At nagluto si Jacob ng lutuin
at dumating si Esau na galing sa parang at siya'y nang lalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanik ko sa iyo na pakanin mo ko niyong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nang lalambot. Kaya't tinawag ang pangalan niya na Edom. Talatang 31, at sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau, narito, ako'y namamatay. At saan ko mapapakinabangan ng pagkapanganay? At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin. At isinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lentehas. At siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayon, ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Amen. Amen. Yan po, maminamalang dahilan. Ha? Yung pagkapanganay, maminamal, ito po'y nagsisimbolo ng espiritual na pagpapala. Dahil sa panganay po, ipinagkakalob yung basbas. Yung basbas, maminamahal ng Diyos kay Abraham, maipapasa niya ito kay Isaac. At si Isaac naman, maminamal, maipapasa niya ito sa kanyang panganay. Ang kanyang panganay dito ay si Esau. Ngunit dahil ipinagbili ni Esau ang kanyang pagkapanganay, ang basbas ay napunta kay Jacob. Kaya nga sinabi ng Banal na Kasulatan, maminamahal, ang tinatawag na praise, yung pagpupuri sa Diyos, sabi, ang Diyos, maminamahal, sabi, ay Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Dapat yan, maminamahal, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Esau. Pero napunta kay Jacob. Ha? Bakit? Maminamahal, sapagat ipinagbili nga ni Esau ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. Sabi rito sa isang platong pagkain. Ha? Sabi rito, maminamahal, nabasa po natin, at ganon, ni walang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay.